Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng isang political analyst at i-connect natin dito sa pahayag din ni BP Sara na gusto niyang matuloy ang kanyang impeachment trial para matuloy ang bloodbath. Okay, ito, Professor Mario Pasion sa balita ng Net25. Pahayag niya, Lacson and Soto are not Marcos loyalists, kaya mahirapan sila sa impeachment. Ganon. Okay, pakinggan natin itong balita ng Net25. Binabantayan ng publiko ang partial and official tally ng nangungunang kandidato sa pagkasenador. Ayon kay political analyst Professor Mario Ferdinand Pasion, posibleng mahirapan kunin ng administrasyon ang suporta ng mga bagong senador para sa impeachment kay BP Sara. Anya, ang pagkapasok ni Senator Bongo at Manny Aquino sa top 12 ay may tuturing na protest vote laban sa administrasyon. Idinagdag na Pasion na marami sa mga nanalo sa senatorial race ang hindi kaalyado ng Malacanang, kaya maaaring maging balaki nito sa pag-usad ng impeachment case. Sabi ko na sa inyo, katulad si Ping Lacson at si Tito Soto, hindi naman mga Marcos loyalist yung mga yan eh. Kaya nandiyan pa si Marcoleta, who is a lawyer, no? Magiging senator judge. At pag manalo si Amy, hindi naman natin masasabing kakampi ni Bongbong si Amy, although magkapatid sila, no? So sa tingin ko, mahihirapan kunin yung necessary votes. Patuloy na binabantayan ng publiko ang partial and official tally na nangungunang. Okay, so Professor Mario Pasion, mahirapan sila na kunin yung suporta para sa impeachment ni BP Sara. Ilan lang nanalo sa alyansa? 5 lang. I-minus mo pa dyan si Pia Cayetano dahil nationalista party si Senator Pia. Ang nationalista party under ng mga Villar, humiwalay na sa alyansa. Kaya Camille Villar, in-endorse ni BP Sara at sa tulong ni BP Sara, nanalo si Camille. Kaya, Pia Cayetano, pagdating na sa butuhan, sigurado yan kakampi kay BP Sara. So, 4 na lang ang naiwan sa mga nanalo. Erwin Tulfo, yes. Boboto yan ng conviction. Lito Lapid, yes. Lacson and Soto, ano ngayon? Hindi nga Marcos loyalist. Independent-minded yan eh. Diba nung simula pa lang ng kampanya, nagsabi na si Senator Ping Lacson na he will run as independent, but then, okay lang siya na sama siya sa alyansa. Kasi, ano yan, may paninindigan yan. Hindi yan nagpapahawak sa liig. Nanalo yan, hindi dahil sa endorsement ng kung sino, nanalo yan dahil may kredibilidad si Ping Lacson. Ito, meron siyang pahayag tungkol sa parinig ko sa inyo may hamon siya sa mga prosecutors ng House. Maghanda kayo ng matibay na ebidensya, otherwise basura ang inyong impeachment. Ganon ang... Kaya ako, believe ako dito kay Senator Ping Lacson. Nung hindi pa nila in-impeach si BP Sara, gusto ko siyang butuhan. Pati si Tito Soto, gusto ko siyang butuhan. Pick up lang ko. Hindi ako magsusulit PDP. To be honest. Kaya lang dahil inapuran nilang impeachment ni BP Sara, tapos kinidnap pa na sila Tatay Digong, di solid. Duterte tayo plus 2. O ito, pakinggan natin si Senator Lacson. Warning niya sa mga prosecutors. So dito mo makikita nga, hindi nila hawak sa liig si Ping Lacson. Based on evidence, sabi niya, yung evidence, yung flow na evidence na titignan. I would advise the prosecution team of the House to really present credible evidence kasi they will have to convince at least 16
senators to render their verdict of conviction. Kasi kung kulang ebidensya, wala talaga eh. Kasi will be answerable to the Filipino people. Paano ka convict kung wala namang ebidensya? O napakawig ng ebidensya? Paano namin i-convict si BP Sara kung mahinang inyong ebidensya? Kaya gustong-gusto ni BP Sara, alam natin mahinang kanilang ebidensya kasi inapura yung impeachment eh. Kaya bloodbath. Sige. Kaya Lacson and Soto, sinabi na yan ni Professor Malutikia, swing votes yan. Pwedeng mapunta ka pro-impeachment, pwedeng anti-impeachment. Narinig ko mismo si Professor Malutikia. Posible maging Senate President si Tito Soto. Galawan na yan. Ang pinakamalaking grupo ngayon, pinakamalaking block sa Senado, itong 20th Congress, yung block o kombinasyon, alyansa ng Duterte-Villar. Yung PDP, 4 sila. Bongo, Bato, Marcoleta, and Robin Padilla, 4. Sa Nacionalista Party, Villar, 5 sila. Magkapatid nga Cayetano, magkapatid na Villar, at Amy Marcos, sila ang pinakamarami. So hopefully, ma-convince ni na Senator Amy, ma-convince ni na BP Sara, nagsabi na si BP Sara, she will lead a strong opposition. May statement niya itong, kaya I am inviting anybody who is willing to join me. Let's form a strong opposition, sabi niya. So, siyam na itong senador. Kaya nakikita kong labanan ito, hikayatin nila itong grupo ni Senator Subiri, yung napatalsik noon. May 5 pa sila dyan na mga naghihinanakit, yung initsapwera ng powers that be dahil hindi niya maipasa-pasa ang People's Initiative or charter change. Subiri, Villanueva, Ligarda, Gatchalian, and GB Ercito, 5 yan. Pag nag-merge ang Duterte-Villar Group with Subiri Group, 14 na. Makuha pa nila si Tito Soto and Lacson. In exchange nga, gawin nilang Senate President si Tito Soto, patay sila. Kaya, very brave si BP Sara. Nasabi niya, tuloy natin ang trial, I want bloodbath. Okay, so good luck sa mga prosecutors ng House. Humanda po kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay.